Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz, mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas at mga panayam. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bago po tayo pumunta sa ating balitaan dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, alamin muna natin itong mga detalye patungkol nga dito sa nabalitaan natin na siyam na Pinoy Farers daw ay nasa kamay ng mga Houthis. At kasama po natin live via Zoom si Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo De Vega para po bigyan tayo ng update tungkol dito. Magandang araw po, Yusek De Vega. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po. Ayun, Yusek, makikibalita lang po kami dahil nalaman nga po namin ito, siyam na Pinoy Farers daw nasa kamay ng mga Houthis. Bukod po rito sa siyam na ito, may ilang naglalabasan din pong report na nagsasabing may nasawi na raw pong mga Filipino seafarers. Kumpirmado na po ba ito, Yusek? Ayon po sa DMW na naging partner namin dito, no? Merong ang apat na hindi pa accounted for, maaring may tatlo ayon sa kanila, ayon sa mga Pilipino mismo, no? Nung kinakausap nila yung mga pamilya nila, may tatlong namatay, may isa parang missing. Pero ayaw namin gumawa ng conclusion na tapos na ang lahat, no? Ulitin ko po, may 8 na rescue noon ng ibang barko. Ngayon may siyam na nasa Sanaa, ito yung capital ng Houthi government, no? So 21 sila, so may 4 na unaccounted for. Ayoko pong i-confirma na patay na sila kasi umaasa pa tayo na mahanap pa sila man lang, no? Kasi wala sa atin, kung may bangkay wala sa atin. Pero tama po na sila mismong mga survivors, pati yung 8 umuwi noon, may sinabi na may alam silang 3 namatay agad nung inatake yung barko. Pero hindi namin i-confirm yan hanggang, susubukan pa rin lahat, no, para makita ko talagang wala na sila. Ayun. So, kinukumpirma pa po ang impormasyong ito. Yusek, batay po sa inyong monitoring at mga nakalap na information, ano po yung naging dahilan at napunta po sa kamay ng mga Houthi rebels itong siyam na Filipino seafarer ng MV Eternity Sea? Well, yung Houthis mismo yung sumalakay sa barko nila, no? Nagsitalunan yung lahat ng mga crewmen, hindi lang mga Pilipino. May 8 agad na sagip ng ibang barko, no? Ito yung barko, yung parang rescue vessel na inalkila ng kumpanya, no? Okay. It's a British and Greek undertaking, no? Pero may iba na hindi makita, pero yung mga iba, ilang oras daw sila lumalangoy sa tubig. Meron naman life vest, no? Opo. Hanggang may nakakita sa kanila na tilang barko ng mga Houthis. Kaya sila nadala sa port na Hodeidah Port. Kung malala nyo, may 17 noon na lagpas 1 taon nandun din sa Hodeidah Port. Opo. Na hostages.
pero pinalaya. Kaya ba nun, nandun pa yung barko eh. Kaya yung barko, bali tinake over ng Houthis, yung mga nag-ooperate ng barko, yung mga seafarers natin. Ngayon wala ng barko. Kaya dinala sila sa Hodeida pero hindi sila tumagal doon. Muna, may isa sa kanila dinala sa ospital, ngayon baling na. Tapos dinala ngayon, yung Sanaa, wala yan sa port, no? Hindi po yan seaside city. Sa loob mismo ng Yemen yan, Sanaa. Dinala sila doon. Kaya nandun sila ngayon. So yun ang dahilan, kaya nandun sila. Pero umaasa pa rin tayo na papalayain sila kasi kinakausap naman natin informally through intercession ng ibang mga bansa at saka meron tayong Yemeni citizen na parang kumakatawan sa pamahalaan natin, tawag yung honorary consul nandun si Yemen na reaching out to his contacts para siguraduhin na mahusay kalagayan na at saka paano sila mapapalaya. Wala namang hinihingi yung Houthi sa atin na pera or what. Ayun, honorary consul. Ayun, medyo challenging po pala kasi kala natin no nasa kumbaga malapit sa dagat pero ito pala itong Sanaa na sinasabi ni Yusek kaya nasa loob pala talaga siya ng Yemen. Ngayon, Yusek, ano po yung posisyon ng DFA dito po sa ganitong mga insidente o pangyayari? Opo. Sabihin ko muna, may advantage din na nasa Sanaa sila. Oh, okay po. Yes, sir. Go ahead. Yung Sanaa hanggang Hodeida, yung port, about 200 to 300 kilometers. So, para sa ating honorary consul, na ang base niya malapit sa Sanaa, na mapuntahan sila sa Sanaa. Ang problema lang, hindi natin siya ina-accredit sa Sanaa kasi ano ito rebel government to. Ang legitimate government ng Yemen na kinakilala ng UN, kinakilala natin yung nasa ibang syudad, nasa Aden, no? Opo. Ganun pa man, nasa Sanaa, which may be an advantage kasi baka ibig sabihin na to, baka pinoproseso na para palayain. Kasi nung hindi isang taon, early this year, January, Opo. yung 17, nilipat from Hodeida to Sanaa. Tapos hindi tumagal, wala pang a few weeks, tinurn over na sa Oman. Yung Oman, ating interlocutor, no? So anong position DFA? Nabanggit na ni President, nagpapasalamat tayo sa mga bansang tumutulong sa atin. Isa dyan yung Oman na may mahusay na pagkikipag-ugnayan sa Houthis para palayan. Pangalawa, yung ating government mismo, tayo yung nagtulak sa Switzerland, doon sa UN Human Rights Council doon, nung last year, meron tayong napasa o ating bill, ating panukalang resolution, about human rights of seafarers na nananawagan tayo na irespeto yung human rights of seafarers kasi hindi na kasalanan, kumikita lang, naghanap lang ng buhay yan. Yung pagkakataon na may gera sa Israel at Gaza, tapos yung kanilang barko maaaring papuntang Israel o may-aring Israeli. Hindi naman politicians yung ating mga seafarers. So nananawagan tayo na kailangan wag naman mapahamak yung ating seafarers. Paano titingnan natin ano pa yung mga steps, mga hakbang na pwede natin gawin para mapatibay yung protection nila. Kasi ngayon, sabi ni Secretary Kakdak, pwede rin kayo magkipanayam sa kanila, sa DMW, sila yung nagkikipag-ugnayan sa manning agency. Sinasabi sa mga barko, hanggang sa kaya, wag kayo dumaan doon. Dumaan kayo ibang lugar, kung ibang direksyon, kahit na mas malayo. At yung mga seaman natin, kailangan hingin ng permiso. Sabihin sa kanila, papayag ba kayo dumaan tayo sa Red Sea? Kasi panganib, at idodoble yung sweldo o triple sweldo para pumayag. So titingnan natin ano pa pwedeng hakbang gawin natin para mas safe yung ating seaman. Like maybe, maraming possibility. Either magpadala ng military escort sa bawat barko, dapat responsibility yan ng company. Maaring muna natin, i-prohibit muna natin mga Pilipino dumaan doon kahit na willing sila. Maraming possibility. Kasi hindi na pwede ito na palaging may mga seafarers tayong inosente na nagiging biktima. Tama po. Speaking of itong daan nila, yung Red Sea, sir, meron din po bang alert level na itinataas dito sa mga rutang ito, sir? Opo. Sabihin ko po yung by the way, isa pang position namin, isipin natin, maaring may 4
na namatay. Pero isipin din natin may 9 na buhay. Mhm, Bukod mhm. sa 8 na nakauwi na. Mabuti kasi there was a time hindi natin alam anong nangyari sa Sham o nangyari sa Yes. iba. So buti. Ngayon, may alert level tayo sa Yemen. Sa ano mismo, sa land of Yemen, no? Mismo na bawal magtrabaho doon. Pinapauwi na natin sa mga Pilipino doon. Pero wala pa itang 100 na Pilipino doon o 50. Matagal na sila doon, mga medical workers, ganyan. At nandun sila sa official government, hindi sa Houthi side. Okay. Sa dagat naman, hindi ka nagde-declare ng alert level sa dagat. However, tulad ng sinabi ko po, merong ngayong bagong patakaran since last year, yung ating pamahalaan with the manning agencies na hanggang sa kaya, wag padala yung mga Pilipino doon. At kung yung crewmen na Pilipino, tripulante Pilipino, dadaan yung barko nila doon, kailangan may permiso mismo sa mga tripulante na to at may extra incentive. Sabi ng DMW po, imbestigahan nila kung may balita yung mga, kasi kausap namin yung mga kamag-anak nila rito, no? Yung kamag-anak ng tong mga nandun pa, no? Sabi nila, parang hindi nila natitiyak na alam ng mga seafarer na dadaan sila hanggang yung nandun na sila. Yung nandun na sila, nalaman nila. So medyong, kung totoo yun, labag sa batas yun o labag sa regulation natin, iniimbestiga ngayon natin yan kasi kailangan mag-suspend din tayo ng mga company na lumalabag dyan. So, ulitin ko po, wala tayong alert level sa dagat, pero parang alert level na rin. Opo. Na sinasabihan yung mga company, huwag magdala ng Filipino tripulante doon. At kung pipilitin ninyo, kailangan may permission ng mga Pilipino. At kung hindi sila pumapayag, huwag sila tanggalin ng trabaho, ilipat lang sa ibang direksyon, ibang cruise, ibang ruta. Okay. Okay. Yusek, ito po, ano po yung assistance na binibigay natin ng DFA or in collaboration with DFA and other embassies po para matulungan po itong ating mga seafarers? Well, isa dyan, kinakausap natin nga yung ibang bansa para malutas na to, na mauwi na. Isa pa, yung of course, bibigyan ng nung umuwi yung dating 8, binigyan, hindi lang DFA, DMW to nandun din DSWD, DOH, kasi kailangan nilang health. Yes, Kailangan psychosocial, nila no? Assistance. social. Isa pa, yung pinapangakuhan pa sila ng TESDA, ng parang libreng test o ganyan, para, Opo. ano ko sabihin? Livelihood. Para umakyat yung skills nila, para kung ayaw na nila magseaman, meron silang ibang pwedeng gawin. No? So, ganun po. Sa mga ibang bansa naman, dahil may human rights resolution tayo, well, kinakausap natin yung International Maritime Organization, basta nasa London yan, kinausap natin kung anong advice nila para kung gusto natin pagbawalan muna mga Pilipino dumaan doon, anong dapat natin gawin. So, may binibigyan silang advice about it. Kasi ayaw din naman natin na sumama reputation ng tripulante natin, no? Kung sasabihin na walang Pilipino pwedeng dumaan doon. I mean, pero kailangan malutas problema na to. I'm sure, hindi ko i-confirm na to, pero I'm sure other countries na not necessarily na kinakausap natin, pero United States, for example, Western countries, they are doing their own thing para malutas tong problema dito sa Houthis kasi hindi nga kinikilala yung government nila. Maari po daw, let's be optimistic. Maari po na sabihin ng Houthis ngayon, ayaw na namin maulit yung nangyari last year na lagpas 1 taon namin hinawak yung tong mga tripulante nyo. Ayaw namin magmukha kaming masasamang tao, so papakawala namin ito dahil lumubog na yung barko So, pagkasalan natin yung mangyari. Ayun. So, International Maritime Organization, pati po US and Western countries nagtutulong-tulong para lutasin ito. Sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Mga kababayan po, no? Isang sinasabi natin, no? Lahat to, base yan sa mga regulations natin ng bansa sa Pilipinas. Kunyari, bakit may trafficking victims sa ibang bansa? Dahil nga, hindi dumaan ng proseso, hindi dumaan ng DMW, hindi man lumipad ng tama, dumaan ng Mindanao, ganyan. Dito naman sa mga tripulante, mga kamag-anak natin, mga kamag-anak ng mga tripulante, ginagawa namin lahat ng magagawa namin kapag may diplomatic negotiations, ganun man, pag may nahuli, pag may sinalakay. Ganun pa man, the best way is, kahit na i-alok kayo,
ng mas malaking sweldo or what, siguro iwasan dumaan doon, no? At kung wala kayong choice, kung dahil napipilitan kayo, kung hindi, tatanggalin kayo ng trabaho, sumbong nyo sa aming pamahalaan at isususpende natin yung mga lisensya ng mga manning agencies na ganyan. Kasi hindi pa tapos, meron tayong gulo sa Red Sea. So ang ideal, wag po dumaan doon. So ganun po. Pero ngayon, we'll do what we can. Tulad ng nangyari, may nauwi tayong 17, tapos some weeks ago may nauwing 8, may 9 pa. Yung mga nawawala, wag natin sabihin na patay na sila. Habang hindi tayo natitiyak. Okay. God is good. We'll do what we can. God bless all of the Ayun. Philippines. Maraming salamat po, Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan, napakinggan niyo po ninyo ang update sa atin ni Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs tungkol nga po dito sa kalalagayan ng nabalitaan natin na 9 na Pinoy na seafarers nasa kamay po ng mga rebeldeng Houthi. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan dito sa palatuntunang ang Pilipinas ngayon, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paghuhusayin palalo ang pagsisilbi sa bayan, baon ang mga leksyon mula sa nakaraang taon. Magbabalita si Alvin Baltazar. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kanyang dadalhin ang mga leksyon na kanyang natutunan sa nakaraan para sa huling 3 taon ito sa panunungkulan. Ayon kay Pangulong Marcos, dala niya sa kanyang puso ang mga natutunan mula mismo sa taong bayan para sa gagawin niya ang pagtatrabaho sa susunod na 3 taon. Ang mga leksyong ito, sabi ng Pangulo, ang nagbibigay ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon para sa mga Pilipino. At sa panibagong 3 taon ang pangunguna sa bansa, nanawagan naman ng punong ekutibo sa lahat na huwag hayaang malihisang pagtahak sa landas ng kaunlaran. Abutan na niya ang pagkakamit ng kaunlaran at ang kailangan lang gawin ay pagtulong-tulungan gayong kayaan niya itong marating at may sa katuparan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na 3 taon. Dala-dala sa aking puso ang mga leksyon natutunan ko mismo mula sa inyo. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pilipinas nananatiling isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa rehiyon. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Nananatiling isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa rehiyon ang Pilipinas sa kabila ng mga panlabas na hamon, ayon kay Finance Secretary Ralph Recto. Anya isa ang Pilipinas bilang fastest growing economies dahil sa maganda ang Labor Workforce Survey, kaya inaasahang magpapatuloy ang paglago sa 6 hanggang 7% kada taon sa susunod na 10 taon. Sa post-SONA conference, sinabi ni Recto na nasa tamang landas ang bansa upang marating ang 37 trillion pesos na halaga ng ekonomiya pagsapit ng 2028. Ito ay sa kabila ng mga krisis sa pandaigdigang kalakalan tulad ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagtaas sa presyo ng pagkain at gasolina, pati na rin ang tensyon sa gitnang silangan. Narito ang pahayag ni Finance Secretary Ralph Recto. So we are on track in achieving this. At pagdating ng 2028, naasahan natin na ekonomiya ng ating bansa mahigit 37 trillion na ang laki ng ekonomiya ng ating bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pamahalaan tiniyak na patuloy ang suporta sa mga nangangailangan, lalo na ang mga biktima ng sakuna, nawala ng kabuhayan at nasiraan ng ari-arian. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Makakaasa ang mga nabiktima ng pagbaha, nasiraan ng kabuhayan, nawalan ng tahanan at mga mahal sa buhay na ang Marcos administration.
mananatiling nakaalalay sa kanilang pangangailangan. Ito ang ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa turnover ceremony ng World Bank Group Philippines Country Partnership Framework 2025-2031, kung saan nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy rin na pag-alalay ng World Bank sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang gobyerno patuloy na maghahatid ng tulong sa mga nasalantang Pilipino hanggang sa makabangon at makapagsimulang muli ang mga ito. Kabalikat niya ang financial at technical expertise na ipinagkakaloob ng World Bank sa Pilipinas. Ang gobyerno nakatutok sa paghulma ng isang bagong Pilipinas na mas matatag at walang naiiwan, kung saan ang bawat Pilipino ay tatamasa ng maraming oportunidad at mamumuhay na mayroong kumpiyansa at kalayaan. Mga kababayan na dumadanas ng pagbaha, pagkasira ng kabuhayan, pagkawala ng tahanan at mga mahal sa buhay, patuloy po kaming maghahatid ng tulong upang muli tayong makabangon at makapagsimula. Together, we are shaping a bagong Pilipinas that is stronger, that is more inclusive, and that is more sustainable. A future where every Filipino has countless opportunities to live with courage, with confidence, and freedom. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Mananatiling bahagi ng Presidential Communications Office o PCO, Undersecretary at Palace Press Officer si Attorney Claire Castro. Ito ang kinumpirma mismo ni Castro na una nang nagsumite ng courtesy resignation kasunod ng pagpasok ng bagong leadership ng ahensya sa katauhan ni PCO Acting Secretary Dave Gomez. Napag-alaman na isang special order ang naipadala na sa email sa lahat ng PCO officials at personnel kaugnay nito. Nakasaad sa special order na ang confirmation kay Castro bilang Palace Press Officer ay hindi nangangailangang lumikha ng bagong plantilla item o karagdagang kompensasyon bukod sa kung ano ang pinahihintulutan sa ilalim ng umiiral ng mga batas at regulasyon. Bukod kay Castro, una na ding nagsumite ng kani-kanilang mga courtesy resignation ang ilan pang presidential appointee, kung saan ay saklaw dito ang undersecretaries, assistant secretaries, gayon din ang mga director at heads of agencies. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Senate President Cheese Escudero iginiit na hindi posibleng walang mabago sa National Budget Bill. Isinusulong ngayon ang transparency. Narito si Nympha Asuncion. Giniit ni Senate President Cheese Escudero na hindi uubrang walang mabago sa National Budget Bill na isusumite ng ehekutibo sa Kongreso. Binigyan din ni Escudero na ang panukalang budget ay hindi lang nanggagaling sa executive branch kundi maging sa Kongreso na siyang mayroong power of the purse. Sinabi ng Senate leader na wala namang perpektong panukalang batas at hindi ibig sabihin na binalangkas ng ehekutibo ang budget ay tama na ito at hindi na pwedeng baguhin. Katunayan anya, pagdating sa deliberasyon ng budget bill sa Kongreso ay mismong ang mga kalihim pa ng ahensya at opisina ng gobyerno ang humihiling na madagdagan ang kanilang panukalang budget. Ang importante, ayon kay Escudero, ay gawing transparent at bukas sa publiko ang pagbuo ng budget bill. Kaya naman imumungkahi ni Senate President kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na ilabas ang listahan ng amendments na gagawin sa panukalang pambansang pondo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Escudero. Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala akong nakikitang problema. Two heads are always better than one. Hindi naman alam ng lahat ng executive department officials ang problema ng bansa. Kaya nga, minabuti ng mga nagsulat ng saligang batas na dadaan yan sa prosesong ito, kung saan makukuha ang input ng mga mambabatas, partikular mga kongresista, dahil sila ang directly elected representatives of the people. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Tiniyak ni Budget Secretary Amenang Pangandaman na mas magiging mabilis, transparent at accountable ang pamamahala ng pondo ng gobyerno upang agad maramdaman ng mamamayan ang benepisyo ng mga proyekto. Sa 2025 post-SONA discussions, iginiit ni Pangandaman ang pagtutok ng Department of Budget and Management o DBM sa tamang paglalaan ng pondo sa tunay na pangangailangan ng publiko alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Suportado rin ng DBM ang mungkahing gawing bukas sa publiko ang buong proseso ng budget deliberations mula Senado at Kongreso hanggang sa paglagda ng Pangulo. Panawagan pa ng kalihim sa taong bayan lalo na sa kabataan na makibahagi sa kaalaman tungkol sa paggawa ng budget upang mapalawak ang partisipasyon at tiwala sa pamahalaan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of the Interior, Local and Government o DILG nanawagan ng Unified Waste Management System bilang tugon sa pagbaha. Si Marian Bastasa sa balita. Itinutulak ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagkakaroon ng isang unified at systematic waste management system sa mga lokal na pamahalaan para matugunan na ang problema ng pagbaha. Ibinahagi ito ng kalihim sa Post-State of the Nation Address o SONA discussion sa usapin ng environmental protection and disaster risk reduction. Ayon kay Secretary Remulla, kailangan ng magkaroon ng iisang direksyon sa solid waste management, partikular dito sa Metro Manila. Tinukoy din ito ang pangailangan na maamyendahan ng ilang probisyon ng local government code para maisakatuparan ng isang holistic approach sa garbage disposal. Ginit din ang kalihim na dapat magkaroon ng disiplina ang publiko lalo sa tamang pagtatapon ng basura nang hindi ito magbara sa mga kanal. Kasunod ito ay kinumpirma ni Secretary Remulla na magkakaroon isang summit ang DILG kasama ang mga mayor sa Metro Manila para palakasin ang disiplina sa waste management. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umabot na sa 152 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Quezon ayon sa QC Health Department. Mag-uulat si Manuel Francisco. Kinumpirma ng Quezon City Health Department na as of July 28 ay umabot na sa 152 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa lungsod habang 22 dito ang nasawi dahil sa sakit. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Dr. Marlon Mulano ng QC Health Department, tinukoy nito na pangunahing sanhi pa rin ng sakit ang maduming tubig dulot ng mga naranasang pagbaha. Samantala tiniyak naman ng QC-LGU na nakatutok ito upang hindi na madagdagan pa ang mga nagkakasakit ng leptospirosis. So far malakas po ang aming surveillance and monitoring. Pangalawa, namamahagi po kami ng mga antibiotics para sa mga prophylaxis and early treatment for leptospirosis. Ang ating mga health centers, actually, meron tayong mga prophylactic medications binibigay sa mga patients who waded into flooded waters. So, nag-entertain tayo ng mga kaso ng leptospirosis as outpatient basis. Panawagan ng QC Health Department sa publiko na agad magtungo sa inyong health centers kung lumusong sa baha dahil mahalaga ang early detection upang maiwasan ang iba pang komplikasyon. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kamara, sinimulan na ang paghalal ng chairperson para sa iba't ibang mga komite ng 20th Congress. Si Kathleen Forbes sa balita. Sinimulan na ng Kamara ang paghalal ng mga chairperson para sa iba't ibang komite ngayong 20th Congress. Una na rito ang House Appropriations Committee na pamumunuan ng Harvard graduate na si Nueva Ecija 1st District Representative Mika Swansing, katubang si Bataan 2nd District Representative Albert Garcia bilang Senior Vice Chair. Ang naturang komite ang hahawak sa pagtalakay sa pambansang pondo. Mananatili naman bilang Chair ng House Committee on Human Rights sa Manila Representative Bienvenido Abante, habang si Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores naman
ang hahawak sa Committee on Dangerous Drugs. Sa Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang bagong tagapangulo ng Committee on Public Order and Safety. Ang tatlong komite ay kabilang sa bumubuo ng Quad Committee. Napanatili naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pagiging chair ng Committee on Good Government and Public Accountability. Si Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora ang mamumuno sa Committee on Accounts. Hahawakan naman ni Marikina Representative Miro Kimbo ang Committee on Ways and Means kasama si Manila 1st District Representative Ernix Junicio bilang Senior Vice Chair, habang si Cagayan de Oro Representative Jordan Suwa naman ang mamumuno sa Committee on Public Information. Makakatuwang naman ni House Majority Leader Sandro Marcos si Iloilo Representative Lawrence Defensor bilang kanyang Senior Deputy Majority Leader. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Aarangkada na ang Unified 911 Emergency Response System sa buong bansa sa darating na September 15. Ito ang inanunsyo ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa Post State of the Nation Address o SONA discussion sa usapin ng Environmental Protection and Disaster Risk Reduction. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang sistemang ito ay tutugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng mas mabilis, maayos at accessible na serbisyo tuwing panahon ng emergency alinsunod sa direktiba nito sa kanya ika-4 na State of the Nation Address. Ayon kay Remulla, garantisado ang 5 minutong response time mula sa Philippine National Police o PNP, Bureau of Fire Protection o BFP at iba pang ahensyang responsable sa pagresponde sa mga insidente gaya ng sunog, aksidente o krimen. Dagdag pa ni Remulla, may kakayahan ang bagong 911 system na tumanggap ng tawag gamit ang iba't ibang regional dialect para matiyak na maayos ang komunikasyon ng mga tumatawag sa oras ng kagipitan gamit ang kanilang sariling mother tongue. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Interagency Council Against Trafficking o AYACAT magbibigay ulat hinggil sa mga anti-trafficking program ng pamahalaan, kabahagi ng pagdiriwang ng National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. May report si Lawrence Tanhoco. Ipinagdiriwang ngayong araw, Hulyo 30, ang pagtatapos ng National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month, kung saan magsasagawa ng press conference ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Kabilang sa highlights ng okasyon ang pagbibigay ulat sa mga nagawa ng IACAT sa unang kalahati ng taong 2025 tulad ng pagpapatibay ng mga polisiya, mas pinaigting na anti-trafficking operations, survivor-centered programs at mga training para sa mga katuwang na ahensya. Gaganapin ng Break All Chains Awards na nagbibigay naman ng pagkilala sa mga individual at organisasyong nangunguna sa laban kontra human trafficking. May 8 kategorya ang parangal ngayong taon. Ang aktibidad ay bahagi ng World Day Against Trafficking in Persons na ginugunita tuwing Hulyo at 30. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ni Bureau of Immigration o BI Commissioner Joel Anthony Viado ang tuloy-tuloy na modernisasyon at reforma sa ahensya bilang suporta sa Bagong Pilipinas program ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Viado, nakatuon ang kanilang advokasya sa transformative governance, digital innovation at service excellence para sa isang bagong immigration. Sa unang kalahati ng taon, umabot sa halos 1,500 illegal aliens ang naaresto ng BI, karamihan sangkot sa scam hubs at online gambling. Kasunod nito, mahigpit ding ipinatupad ang POGO ban. Ipinagmalaki rin ni Viado ang matagumpay na pagpapatupad ng e-travel system at integrasyon nito sa eGov app na nagtanggal sa paggamit ng papel sa dokumentasyon ng mga biyahero. Idinagdag pa ang paglulunsad ng Overseas Filipino Worker o OFW Wing sa NAIA Terminal 3 para sa mas maayos na karanasan ng mga Overseas Filipino Workers.
Sa aspeto ng seguridad, inilunsad na rin ang Advanced Passenger Information System para sa mas epektibong risk assessment at clearance ng mga lehitimong pasahero. Sa ika-9 na sunod na taon, nananatili rin ang Pilipinas sa Tier 1 status sa United States o US Trafficking in Persons Report, bunga ng pinaigting ng anti-trafficking operation ng ahensya. Ngayong taon, ipinagdiriwang ng BI ang kanilang ika-85 anibersaryo na may pangakong mas mahusay na serbisyo sa mga susunod na taon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanan ng regional news, magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito muna ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mga paaralan sa bayan ng Bayambang, Pangasinan nakiisa sa mga aktibidad kaugnay sa buwan ng nutrisyon. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa report. In Parontal, Nasari Pigaran, Eskwelaan at Balaya Bayambang, Jadluyaga, Pangasinan. Sunan duruman aktibidad ya ginagawa na Saray Eskwela da para sa selebrasyon na bulan na nutrisyon. Pigara at Saray ang aktibidad na ginawa at kabyangan na panggawan informative tarpaulins, lecture, slogan tan poster making contest, pantanam, cook fest, Nutri-quiz, pagbati challenge, tan search for outstanding pisinga na garden. Saray Eskwelaan balat ya akila at saran aktibidad at kabyangan na Carson Elementary School, tan Eskwelaan niya Tampog, San Vicente, Tukok Istan, Amanco Siling. Ginagawa na Saray Eskwelaan sunan duruman gimik, yagat man na inganyo, susare ubugaw ya mga na masustansya iran na akan para udsay abig lamanda. Inmo na udsaya nan duruman aktibidad metla, so ginawa ya arom nira ya Eskwelaan at balay para udsay selebrasyon na bulan na nutrisyon nanlid mo obsusay bulan na Hulyo. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinapatupad na ng Land Transportation Office o LTO ang bagong sistema para masolusyonan ang backlog sa pagpapalabas ng plaka, OR at CR ng mga sasakyan. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. Ipatpatong palita ti Land Transportation Office wenno LTO ti baro sistema tapno masolusyonan ti panakaitantan ti panaka i-distribute dagiti plaka, official receipt ken certificate of registration dagiti lugan. Sigon ken ni Supervising Transportation Development Officer Erickson Bersamin iti LTO Bontoc tinasao programa ket maawagan a plate registration management information system tapno mapapartak ti proseso dagiti dokumento. Babaan dito'y maipatungpal ti direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. iti sona na ang napartak apan naka-i-distribute dagiti plaka. Kinuna napay nga ipatpatungpal metlaeng ti ahensya ti LTO Plate Tracker tapno nalaklaka nga i-monitor ti publiko ti status ti plaka ti luganda. Mabalin ma-access ti tracker ti LTO iti website da wenno iti eGov.ph app. Manipod dito'y Bontoc, siyak ni Donna Cawisbalio para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga impormasyon hinggil sa extremism at iba pang banta sa seguridad ng isang lugar, ibinahagi sa mga barangay. Si Renzi Roaquin ng RP Tabuk sa balita. Kasapulan nga kanayon nga sisasagana kan ingat iti panagbantay dagiti opisyalis ti barangay kan dagiti agendag may panggap iti extremism kan naduma apangtay ti kapyaken talna. Isura ito iti rason apay nga naipatungpal iti may kaduang apaset ti Forum on Preventing and Countering Violent Extremism nga inatendaran iti napanalawas dagiti barangay officials ken community leaders sa Jay Davidson Hotel. In patungpal dayto iti DILG Cordillera kan karigiti counterparts dadi ti syudad iti Tabuk. Babaon ti retoy manamnama nga maadaan iti nananay nga informasyon wenno pamayan dagiti bumarangay kontra iti aramid dagiti adda iti ruar. In pakamo dagiti lecturer iti DILG iti konsepto para iti early warning, prevention and response strategy tapno maliklikan iti RIRI, crisis ken humanitarian emergencies ng runa karagiti lugar nga asideg iti extremism. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Roaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Zero Illiteracy and Innumeracy Program for Indigenous Mangyan Community sa Oriental Mindoro, nagpapatuloy. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Nagpapatuloy ang Zero Illiteracy and Innumeracy Program o ZIIP para sa Indigenous Mangyan Communities sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa balid ng Provincial Government Office, ang ZIIP ay isa sa priority programs ni Governor Omerlito Dolor na naglalayong matulungan ng indigenous Mangyan groups na mas mapalawak pa ang kanilang kaalaman at kamalayan sa kanilang kapaligiran. Kaugnay nito ay nagsagawa ang PGO ng screening sa 30 para-teacher applicants kasabay ng resumption ng nasabing programa ngayong taon. Kabilang sa vision ng programa na sa taong 2028 ay wala ng indigenous people sa lalawigan ang hindi nakababasa, nakakapagsulat at nakakapagbilang. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 5 paaralan sa Palawan, benepisyaryo ng gulayan sa paaralan program ng Palawan Provincial Agriculture Office. Magulat si Miriam Basig ng RP Palawan. Inglunsar kapon, Hulyo 29 ang Palawan Provincial Agricultural Office o PAGO ang programang gulayan sa paaralan ngayong buwat sa Kapitolyo. 5 kamaskwelahan sa probinsya ang unang magapakinabangdigi, kabilang ang Karuri National High School sa San Vicente, Riutuba National High School sa Batarasa, Tanatanan Elementary School sa Dumaran, Apuruan National High School sa Aborlan at Quezon National High School sa munisipyo ng Quezon. Agrisibesanda iba't ibang vegetable seeds, organic fertilizer, seedling trays, igsag kabilog na unity ang rice hull carbonizer, electric power sprayer, garden tools, plastic molds, blue fine net, ig plastic drum. Sigun ki Provincial Agriculturist Dr. Romeo Cabungcal, ag paglunsar ang programa ay base randa sa kasugwan ni Governor Amil Alvarez para masabat ang problema sa malnutrisyon sa mga batang agadal sa probinsya. Akaangkla radya sa Food Always in the Home or FAID program ang PAGO, nga mi katuyo ang mapawayang pa ang kinalaman sa backyard gardening, mga magbilan nga mga masustansyang paggan. Kabangkiyay ang opisina sa pagsasakatuparan niyang programa ang Provincial Nutrition Office, ang Provincial Health Office, ang Department of Education o DepEd Palawan. Agalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samar State University formal nang nakipag-tie-up sa mahigit 40 mga institusyon para sa International Conference on Poverty Alleviation and Sustainable Development. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog.
Formal na nga nakig-tie up ang Samar State University o SSU sa masobra 40 nga institusyon para sa 2025 International Conference on Poverty Alleviation and Sustainable Development o IPOVCON 2025 pinaagi sa virtual MOA signing. Kabahin ini san paningkamot nga makaghatag san solusyon kontra kakablasan, pinaagi san panaliksik, inobasyon ngan pagbinuligay san mga magkadrodilain nga sektor sugad san mga SUCs, HEIs, LGUs, national agencies ngan international nga partners. Co-host san seremonya ang Biliran Province State University o BIPSO ngan DepDev Regional Office 8 nakigbahin liwat ang damo nga partner SUCs tikang sa Eastern Visayas, Luzon ngan Mindanao, kalakip na ang University of the Philippines Tacloban, EVSO, ESSU, LNU, NWSSU ngan iba pa. Ginsisiguro naman san universidad nga magpapadayon sa paggiya san IPOVCON 2025 nga nasuporta sa Sustainable Development Goal number 1, No Poverty. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga pamilya na sunugan sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur, piragkalooban ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Mipaabot og financial and humanitarian assistance ang lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Tandag, Surigao del Sur ngadto sa mga biktima sa sunog sa Purok Riverside, Barangay Tilahi, sakop ning syudad niadtong Hulyo 8 ning tuiga. Pinaagi sa Tandag Bayanihan Bangon Program, napulo ka pamilyang nasunugan ang nakadawat og pinansyal nga ayuda, mga pagkaon ug mga essential nga non-food items isip kabahin sa Build Back Better initiative ning syudad nga nagtumong alang sa ilang paspas nga pagbangon. Gipangunahan ni City Mayor Roxanne Pimentel ang pag-turnover sa nesgutang mga ayuda. Kauban usab niya mga representante gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga Region atol sa gipaygayon nga distribution nga gihimo sa Executive Conference Room sa City Hall, Barangay Awasyan. Gawas kanila mitambong usab sa maong kalihukan ang mga opisyal gikan sa CDRRMO, City Social Welfare and Development Office, City Treasurer's Office, Tandag City Fire Station ug mga barangay officials nga mitabang sa pagproseso sa verifikasyon o distribution. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Cooking contest sa Omar Zulu itinampok ang kultura at nutrisyon para sa kapayapaan. Balitang hatid ni Fatma Gino ng RP Holo. Bilang pagsabo si Nutrition Month habulan yan July, pagauhanan sin 101st Infantry sa Chaitra Battalion sin 11th Infantry Division. Hatulong tabang sina local government sina Omar inamuo ka cooking contest dito ha barangay lahing-lahing. Hamaw do healthy food, peaceful communities, cooking for life, culture, unity and peace. Kakitaan dun ni mga pagkaon daw sug, amuin na matao di makawa karaywan papamaranan na. Timukman sina lapal kabtangan niya in Lieutenant Colonel Dante Mantes sina 101 IB. Hatungod sin kahalgaan sin pagkaon supaya ma-promote ina kahanungan na. Kaya sunuhan ni sina mga pamangbuhi, sina nga 1102nd Infantry Brigade, iban 11th ID. Naunay sabin information drive at tungod sin West Philippine Sea, iban sin bloodletting. Di maugyan na nasabot pa karadyaan. In Barangay Sukuban bilang champion, Barangay Lahing-Lahing in first runner-up, Salta nagtaisab, in Barangay Angilan, iban Diyangkaan bilang second runner-up. Tiupalan na isab Kalagwan in MNF Community sa Cultural Heritage Award, sa wabasin pamangbugi, hadasabot pa karadyaan. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ng ating regional news, susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news.
Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Naniniwala ang isang business group leader na mananatiling matatag ang Foreign Direct Investments o FDI sa Pilipinas kaalinsabay ng supportive measures na ipinatutupad ng pamahalaan. Ayon kay Federation of the Philippine Industries o FPI Chair Elizabeth Lee, malaki ang kumpiyansa ng grupo sa FDI inflow sa bansa at masigasigaan niya silang nakaantabay sa matagumpay na materialization ng mga ito. Kasabay nito, inhayag din ng business leader ang well-delivered SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na anya'y nagbibigay diin sa core issues na mayroon ng bansa gaya ng sa food security, pagbaha, supply ng kuryente, public health at edukasyon. Anya ang pagbanggit sa mga ito ay estratehiko at reassuring para sa tuluyang pagbibigay solusyon sa mga nabanggit na suliranin. Samantala, sa bukod na pahayag, kinilala ng FPI ang strong commitment ng gobyerno para sa inklusibong paglago, rural development at industrial revitalization. Pinuri nito ang naipagkaloob na tulong ng pamahalaan sa 2.5 milyong pamilya na nagsisimula ng kani-kanilang micro-businesses, kalakip ang panawagang isama ang mga maliliit na negosyong ito sa manufacturing at supply chains ng bansa. Ilan sa mga ikinalugod ng grupo ay ang expansion ng kadiwa markets, matinding paninindigan laban sa economic sabotage, pagtatanim ng mas marami pang puno ng nyog, pagtatayo ng power plant, mga infrastruktura at pagsiguro ng transparensiya. Suportado rin ng FPI ang commitment ni Pangulong Marcos na tanggihan ang mga budget item na hindi nakalinya sa prioridad ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nananatili pa rin ang Pilipinas bilang isa sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa buong mundo sa kabila ng pandaigdigang manghadlang sa pag-unlad. Ito ang binigyang diin ni Finance Secretary Ralph Recto bilang bahagi ng kanyang pag-uulat matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Lunes. Sa post-SONA conference sa lungsod ng San Juan, ibinida ng Finance Chief ang paglawig ng ekonomiya ng Pilipinas sa average na 5.9% simula nang pumasok ang Administrasyong Marcos, senyales na isa ang bansa sa fastest growing economy sa buong mundo. Anya, kung mapalalago pa ng bansa sa 6 to 7% ang taunang gross domestic product growth sa loob ng 10 taon, dodoblehin pa nito ang laki ng ekonomiya ng bansa. Ani pa ni Secretary Recto, inaasahan na ang pagsampa ng ekonomiya ng buong mundo sa 3% ngayong taon habang lampas doble 6% naman ang inaasahang pag-angat ng Pinas. Bukod sa magagandang figura gaya ng pagpapababa sa inflation ng Pilipinas sa 1.4% noong Hunyo, maging sa pagkamit sa all-time high na 52.33 million na mga Pilipinong may trabaho, tiwala ang kalihim na maaabot ng bansa ang 37 trillion pesos na ekonomiya sa 2028.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naniniwala ang MUFG Global Markets Research na may sapat na puwang ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa pagtatapyas ng policy rates ngayong taon. Ayon sa ulat ng research group, dahil sa lumalagong trade headwinds, kalakhan sa regional central banks ay magpapatuloy sa kanilang pagluluwag ng policy rates para suportahan ang paglago sa gitna ng contained na inflation. Kasabay nito, tiwala ang MUFG na magbabawas pa ng nasa 50 basis points ang BSP ngayong taon lalo't humihinahon ang inflation. Isa ring punto na binanggit ng grupo ay ang kamakailang pahiwatig ni BSP Governor Eli Remolona hinggil sa posibleng dalaw pang tapyas sa policy rate bago magtapos ang 2025. Simula Agosto ng 2024, aabot na sa 125 basis points ang iniawas ng Central Bank sa policy rate ng bansa. Sakaling maipatupad ang 50 basis points na rate cut, sasampan na lamang ang benchmark sa 4.75% sa pagtatapos ng 2025, ang pinakamababa sa halos 3 taon. Malalaman ng opisyal na tapyasan sa policy rate matapos ang policy review ng Monetary Board sa Agosto 28. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Optimistic ang Pilipinas at Israel na magkakasundo ang dalawang bansa para sa isang Free Trade Agreement o FTA. Mas lalo pang napalapit sa pagkamit ang dalawang panig sa FTA nang lumagda ang trade departments ng mga ito para sa summary of discussions ng nasabing kasunduan. Sa isang seremonya, kapwa nagpahayag ng kumpiyansa sina Trade Secretary Cristina Roque at Israeli counterpart Nir Barkat hinggil sa pagselyo ng free trade deal na kapwa pagbebenepisyuhan ng dalawang bansa. Tumanggi naman ang dalawang opisyal na idetalya ang lalamanin ng binubuong FTA dahil nasa exploration stage pa ito at sisimulan pa lamang ang mga konsultasyon sa stakeholders. Ang summary of discussions ay bunga ng high-level economic meetings ng dalawang bansa para sa layong pagpapalakas sa involvement ng pribadong sektor sa collaborative development projects gaya ng sa irigasyon, introduksyon sa climate-adapted crop varieties, livestock complexes at maliliit na greenhouses. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ikinalugod ng Meralco Power Gen Corporation o MGen ang ginawang hakbang ng Department of Energy o DOE hinggil sa inaasahang operasyon ng kanilang 1,200 megawatt Atimonan Energy Power Plant. Ito'y matapos na bigyang diin ng DOE ang hindi na pagsama ng proyekto sa 2020 Coal Moratorium Policy. Sa isang pahayag, ikinatuwa ni MGen President at Chief Executive Officer Emmanuel Rubio ang naging desisyon ng DOE at sinabing ang proyekto ay titiyak sa kasalukuyang pangangailangan ng bansa habang naghahanda sa mga oportunidad na dala ng hinaharap. Tiniyak nito na gagamit ang MGen ng mga makabago at epesyenteng teknolohiya sa pag-operasyonalisa ng Atimonan Power Plant nang sa gayon ay masisigurong nakatutulong sa ekonomiya at pag-unlad ng lipunan ang proyekto. Ang Atimonan Power Plant na pangangasiwaan ng MGen subsidiary na Atimonan One Energy ay inaasahang gagamit ng high efficiency at lower emission technology upang masigurong nasa mababang level ang carbon emissions nito. Kapag nailunsad, inaasahang masusuplayan nito ang abot sa 5 milyong kabahayan at babahagi ng 7% sa kabuang power demand sa Luzon. Ayon sa MGen, sa pamamagitan din ng nasabing planta ay mababawasan ng tinatayang 12 bilyong piso ang electricity cost at kakamit sa layuning maihatid ang epesyenteng baseload power sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, July 16, 2025, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 57 pesos and 28 centavos, 38 centavos sa Japanese yen, 44 pesos and 49 centavos sa Singaporean dollar, 4 centavos sa South Korean won, 7 pesos and 98 centavos sa Chinese yuan, 7 pesos and 29 centavos sa Hong Kong dollar, 76 pesos and 50 centavos sa United Kingdom pound, 66 pesos and 16 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 60 centavos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 27 centavos sa Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayanan ang sigwado ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon maya-maya makalipas ang ilang paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon para sa pasada ng mga maiinit na sports balita ngayong araw. Unahin natin ang basketball. Kasalukuyang umapela ang Filipino-American basketball player na si Kentin Meliora Brown sa pamunuan ng FIBA para mabago ang unang desisyon nito hinggil sa kanyang classification bilang manlalaro. Nauna na kasing na-classify si Meliora Brown bilang naturalized player, bagay na sumasagabal sa kanyang asam na mapasama sa lineup ng Gilas Pilipinas. Sa panayam kay Meliora Brown matapos ang send-off game sa pagitan ng Macau Black Bears kontra Gilas Pilipinas, umaasaan niya siyang mapapaboran ang kanilang apila upang makategorya siya bilang isang local player, lalo't pangarap din niyang makapagsuot ng Gilas jersey. Hindi naman na ito nakapagbigay ng karagdagang detalye hinggil sa lagay ng kanilang hiling dahil sa teknikalidad ng legal appeal nila. Personal na nalasap ni Meliora Brown ang bangis ng coach team Cone-led Gilas nang pataubin nito ang kanyang team na Macau Black Bears sa score na 103-98. 21 minutes lumaro si Meliora Brown sa Black Bears kung saan umambag ito ng 6 points, 2 assists at 2 steals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa basketball pa rin, hindi lamang maungusan ang 2022 record ng team kundi makamit ang gold medal finish ang kasalukuyang tinatarget ng Gilas Pilipinas sa 2025 edition ng FIBA Asia Cup. Ayon kay Gilas head mentor Team Cone, goal ng kanyang squad ang ibuhos ang lahat ng kanilang makakaya upang masilat ang gintong medalya sa torneo. Bagaman mataas ang kanyang pangarap para sa national team, aminado rin ang veteran coach na marami pang kailangang i-improve ang kanyang mga alaga gaya ng sa depensa. Kasalukuyang pinupulido ng Gilas ang kanilang gameplay kulang-kulang 1 linggo bago ang kanilang unang laro sa Jeddah, Saudi Arabia. Nitong Lunes, patinding puso ang ipinakita ng Gilas matapos na talunin nito ang Macau Black Bears buhat sa malaking ungos ng kalaban sa unang 3 frames. Nagpayag naman ng dedikasyon ang buong squad na mabigyan hindi lamang ng karangalan kundi kasiyahan ng Pinoy fans sa kanilang mga susunod na match. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Mula basketball, lipat naman tayo sa volleyball. Bigo ang Cherry Tigo na makuha ang automatic quarterfinal spot sa Pool B ng 2025 Premier Volleyball League o PVL Tour matapos na hadlangan ng Zeus Coffee ang kanilang tangkang abante sa liga. Sa kanilang bakbakan sa Candon City Arena sa Ilocos Sur nitong Martes, kinuryente ng Thunderbells ang crossovers gamit ang 19-25, 25-22, 18-25, 25-19 at 15-16 lead sets. Pangunahin kumana sa Zeus Coffee ang rookie middle blocker na si AC Miller buhat sa 19 points at 4 na blocks na iniambag nito habang nangibabaw naman ang 36 excellent sets ni Cloan Mondoñedo. Double digits din ang ay pinagkaloob ni na Kate Santiago, Chai Troncoso at Chini Arroyo dahilan para manaig ang kidlat ng Zeus sa tangkang maniobra ng Cherry Tigo. Pare-parehong may 3-2 records ang Creamline, Thunderbells at crossover sa pool play, ngunit sa pagkakatirik ng Cherry sa tangkang automatic quarter finish at kapos na puntos ng Zeus Coffee, ang Cool Smashers ang nakaselyo ng ikalawang ticket sa next round buhat sa nalikom nitong 10 match points lead sa tiebreaker. Maalalang nasungkit ng Signal HD Sparkers ang unang spot sa quarterfinals mula sa 4-1 na karta nito sa Pool B. Muling magsasalpukan ng Zeus Coffee at Cherry Tigo sa crossover knockout round na aarangkada sa Sabado sa Phil Oil Eco Oil Arena sa San Juan City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula volleyball, lipat naman tayo sa tennis. Muling gumanda ang pwesto ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala sa world rankings. Sa pinakabagong rankings ng Women Tennis Association o WTA, lumundag ng 4 na bahagdan si Ayala dahilan para makuha nito ang ika-65th place sa buong mundo mula sa 69th spot noong nakaraang linggo. Ang ranking ay bunga ng kanyang mga pagpupursige sa sunod-sunod na paglahok sa mga torneo kung saan ang pinakabago na rito ay ang National Bank Open sa Montreal, Canada. Bagaman bigong makausad sa kompetisyon, buo pa rin ang determinasyon ng Filipina tennis star na nakasentro naman ngayon ng atensyon sa Cincinnati Open. Matapos ang asignatura sa nasabing patimpalak, next target ni Ayala ang US Open, ang huling Grand Slam event ngayong taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa tennis pa rin, umaasa ang Pilipinas na makakasampa ito sa promotional ranking ng Davis Cup Asia-Oceania Zone sa susunod na taon. Ginawa ng Philippine Bets ang pahayag makaraang ma-promote sa Group 3 ang bansa buhat ng mawalis nina Eric Jed Olivares, AJ Lim, Arthur Craig Pantino at doubles specialists na sina Ruben Gonzalez at Francis Cassie Alcantara ang kanilang 4 na laban sa Group 4 qualifying sa Kuala Lumpur, Malaysia noong nakaraang linggo. Sa isang pulong balitaan, nagpahayag ng kumpiyansa si Olivares na kaya nilang panalunin ang Group 3 at para tuluyang makasampa sa next round. Anya, malaking inspirasyon sa kanila ang performance ni Alex Ayala na ngayon ay world's number 65 na sa women's singles. Ganito rin ang pananaw ni Eric Jed sa kasalukuyang antas ni Ayala na ngayon ay hindi lamang anya hinahangaan ng mga kapwa tennis player bagkus ng iba pang atleta. Bukod sa Davis Cup, isa rin sa pinaghahandaan ng Filipino tennis team ang pagsali sa Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand ngayong Disyembre. Umaasa naman si Philippine Tennis Association Executive Director Toneth Mendoza na mahatak nila ang serbisyo ni Ayala para sa binubuo pa nilang women team na isasabak sa SEA Games. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At para naman sa cycling, malabong makapadyak ang Larga Pilipinas Cycling Tournament ngayong Agosto dahil sa idinulot ng mga nagdaang bagyo sa Northern Luzon nitong mga nakaraang linggo. Ayon kay Larga Pilipinas Operations Head Snow Badwa, minabuti nilang iurong na lamang sa Nobyembre 29 ang torneo dahil sa marami pa ring isolated areas sa Hilagang Luzon buwat sa epekto ng ilang araw na pag-uulang dala ng mga bagyong Krising, Dante at Emong maging ng hanging habag. Umaasa naman siyang magiging maganda na ang panahon sa Nobyembre at handa na ang mga lokal na pamahalaan na pagdarausan ng kompetisyon. Agosto 2 unang naka-schedule ang pag-arangkada ng Larga Pilipinas na inaasahang lalawakan din ng ilang teams mula ibang bansa. Naabisuhan naman na ang mga grupong kalahok patungkol sa rescheduling. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Antabayanan ang mga may init na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya sa pagbabalik na Ang Pilipinas Ngayon, makalibas lang po ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang ating segmentong Balitang Artista. Ako po muli, ang inyong chikadora Steph Vicente. At syempre ihahatid ko na po sa inyo ang ating chika. Hindi na tayo magmamahabang introduction at narito na po ang ratsada ng ating mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Suportado ng Kapuso Stars at malalapit na kaibigan ni Barbie Forteza ang premiere night ng pelikula niyang P77 o P77 na ginanap dito sa QC nitong linggo. Nagpakita rin ng suporta kay Barbie ang kanyang mga kaibigang kapamilya stars kagaya ni Jameson Blake na inililing sa kanya kasi laging niyang katakbuhan. Kabilang nga sa mga dumalo ang Sangre star na si Bianca Umali, mga taga-PBB Celebrity Collab Edition na sina Dustin Yu, Bianca De Vera at Josh Ford at mga kasamahan ni Barbie sa Pulang Araw na sina David Licauco, Jay Ortega at Alden Richards. Nasaan na kaya si Sanya Lopez? Syempre alam naman natin na ex ni Barbie ang kapatid ni Sanya na si Jack Roberto. At total naman, nabanggit na rin naman natin itong si Jameson Blake na nalilink lagi dito kay Barbie dahil nga sa lagi nilang pagsama sa mga takbuhan, puring-puri nga ni Jameson ang performance ni Barbie doon nga sa kanyang latest movie. Sabi nga ni Jameson, quote and unquote, good job, and the emotions that you showed sa movie
was really good and it's something that everyone should watch. It's not the typical Barbie. Pagkatapos ng screening, maraming vloggers ang nakakuha ng video nang nagkita sina Barbie at Jameson sa may parking lot at sandaling nagkatsikahan bago umalis. Puring-puri rin nitong si Alden Richards, si Barbie dahil nung ginagawa ng aktresang P77 o P77 ay kasabay nito ang taping nila sa Pulang Araw kung saan mahirap din ang role ni Barbie bilang si Adelina. Agree, no, ang mga taga-entertainment press dun sa naging comment ni Alden na, quote-unquote, pinataob mo na naman silang lahat. Congrats! Dagdag pang pahayag ng Asia's multimedia star, quote-unquote, this is a very taxing role for her and I know that she's filming this hand in hand with Pulang Araw. So, grabe! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, masaya na sa kanyang buhay na may asawa itong si Ella V na dating miyembro pala ng Viva Hot Babes. Nakabase na siya ngayon sa Amerika kasama ang kanyang asawa at mga anak pero umuwi pa rin siya dito sa Pilipinas dahil sa kanyang negosyo. Ayon kay Ella, hindi naman talaga niya tinalikuran ang show business. Sabi nga niya sa entertainment press, quote-unquote, nakabase na ako sa USA. Actually, hindi ko naman talaga tinatalikuran yung showbiz I just found my soulmate kaya it's time for me to settle with my soulmate. Ang tinutukoy ni Ella na soulmate ay ang kanyang Filipino-American husband na si Shane Manalang. Pagpapatuloy niya, quote-unquote, we met while I was doing a show here in LA. We were introduced and started dating. I was back and forth here in US and we decided to get married since we both felt it was just right for us. Kumusta na nga ba ang buhay niya ngayon? Pagbabahagi ni Ella, quote-unquote, I have 4 kids and I manage it by, of course, with my husband. Hindi ko naman kasi lahat magagampanan yun without my husband. And of course, surrounded din ako ng sisters ko. So, I was able to manage it by, getting help from my husband from other family members. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmentong Balitang Artista, nagbabalik acting sa pelikula ang aktres na si Angelica Panganiban sa pamagitan ng Unmarried ng Quantum Films at Cineco Productions. Bukod kay Angelica, nagbabalik din sa pelikula ang co-star niyang si Solen Yusuf. Kasama rin sa cast ng Unmarried sina Zanjo Marudo at Tom Rodriguez sa ilalim ng direksyon ni Jeffrey Jeturian. Huling napanood itong si Solen sa special participation niya sa Encantadia Chronicles Sangre at si Angelica naman ay sa stage play na Don't Meow for Me Catriona sa nakaraang Virgin Lab Fest. Ang huling pelikula naman na ginawa ni Angelica ay ang Love or Money na pinagbidahan pa nila ni Coco Martin noong 2021. Sobrang nag-enjoy nga si Angelica sa pag-arte sa entablado dahil ibang disiplina ang natutunan niya rito. Pero bukas naman daw siya sa possibility na umakting muli sa TV o kaya sa isang pelikula. Nang makapanayam nga siya ng entertainment press ng ating mga kamosa dyan, sinabi ni Angelica na pwede siyang magbalik teleserye o pelikula kung talagang gusto niya ang project at pwede niyang pag-aksayahan ng panahon. Nga naman kasi syempre mommy na siya, may iba na rin siyang priorities bukod sa kanyang trabaho. At dahil veterana, makukonsidera na nga siyang veteranang actress ngayon, ay may K naman siya para mamili ng projects na kanyang tatanggapin. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Naku, wala na tayong oras para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat sa ating mga kachismis na nakinig sa ating segmento. Ako pong muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama na po nating muli ang ating kasamahan dito sa RP World Service. Walang iba kundi si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama. Sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring tagapagatid ng Showbiz Balita, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.